Ayan, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Mga cuties, handa na po ba kayo? Isang heart nga po dyan sa comment section. Ayan, shout out po sa ating mga lagi nakaantabay na mga online learners po dito sa Filipino 6. Hello, ito na po si JV Gadi, Angelique Marie Salazar. Good afternoon, watching from Marilao Central Integrated School. JV Gadi from Malawi Elementary School din po, SDO, Pampanga. Okay, Adrian, ayan po si Adrian, nasa San Pedro Villa Concepcion Elementary School din po. Shout out din po sa kanyang advisor, si Sir Sunny Bicarme at si Sir Rodelio Domingo Ganyo. Yan po. Margaret Conquilia, good afternoon din po, from Marilao Central Integrated School. Yan po, sa Marilao North District po sila. Gerald R.V. Dula Cantor, shout out din po, ayan. Parehas din po, kaklase niya po si Adrian from SDO Isabela po sila. Okay, Angelique Marie, Adrian, ayan si Angelique, nag-heart na po. Si Gerald, handa na. Okay, yan ang ating mga cuties, laging nakaantabay kay Tutor Pine. Okay? Lagi niyo pong antabayanan ang Filipino Elementary Department ng mga Itulay tutors po natin tuwing Miyerkules, alauna ng hapon hanggang alas 4. Okay, kami po ni Tutor Alvin dito sa Filipino 6, laging nakaantabay at laging kailangan na tulungan kayo para sa inyong mga pagkatuto sa inyong mga modules. Ayan. Para sa ikatlong markahan na po tayo, ikatlong markahan na mga bata. Unang linggo na po natin sa ikatlong markahan. Ito po ang ating aralin sa araw na ito. Pagsagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang o binasang ulat at tekstong pang-impormasyon. Ako po ang inyong makakasama, si Tutor Pine. Layunin po natin na sasagot mo ang mga tanong tungkol sa napakinggang o binasang ulat at tekstong pang-impormasyon. Laging makinig sa babasahin ni Tutor Pine mamaya. Subukin natin ito mga bata. Panuto, basahin mabuti. Ayan. Babasahin kong mabuti ang isang teksto. Humanda sa mga gawaing nakaabang sa susunod na pahina. Yan. Susunod na page. Kaya kailangan ay makinig kay Tutor Pine. Ang pamagat ng aking babasahin na teksto ay Buwan ng Wika. Ipinagdiriwang ang Buwan ng Wika tuwing Agosto, bawat taon. Ngayon, 2019, ang paksa ng Buwan ng Wika ay wikang katutubo tungo sa isang bansang Pilipino. Yan ang paksa ng Buwan ng Wika noong 2019. Ikadalawa ng Agosto, 2019, nang ipagdiwang ng Violeta Integrated School ang Buwan ng Wika sa Violeta Open Court. Yan. Nagkaroon ito ng panimulang palatuntunan. Ito ang unang linggo ng buwan. Ang lahat ng mga guro ay aktibong nagsidalo upang ipagdiwang ang araw ng ating pambansang wika. Ipinakita rin ng mga mag-aaral ang kanilang suporta at pagmamahal sa wika. Kabilang din sa mga dumalo ang mga mag-aaral mula sekundarya, elementarya at kindergarten na bibong-bibo sa pagpapakita ng paggalang sa wika. Sinimulan ang programa sa panalangin at pag-awit ng pambansang awit. Pinangunahan ni Binibining Clarissa V. Sayon, Giginang Janice E. Himeria at Binibining Ruth Macaroncillo bilang mga guro ng palatuntunan. Ipinakilala nila
ang iba't ibang makabagong salita na naidagdag sa ating bokabularyo taon-taon sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya o imbensyon na kasalukuyang naayon sa ating panahon. Ikalima ng Agosto na ito, nagkaroon ng poster making contest naman. Ito ay kinabibilangan ng mga mag-aaral mula ika-4 hanggang ika-6 na baitang sa elementarya. Ika-7 hanggang ika-10 baitang sa sekundarya naman. Ika-12 na ng Agosto, nagkaroon ng deklamasyon mula ika-4 hanggang ika-6 na baitang sa elementarya at sa sekundarya naman mula sa ika-7 hanggang ika-10 baitang. Ika-19 ng Agosto na, idinaos ang Manuel L. Quezon Lookalike. Dito, ipinakita ang galing sa pagrampa sa entablado at talino ng mga kalahok sa pamamagitan ng kanilang talumpati. Talumpati naman ang naganap noong ika-19 ng Agosto. Ika-26 ng Agosto na, nagkaroon ng pangwakas na gawain. Dito ipinakita ng mga mag-aaral kung paano nila ipinaliwanag ang mga larawan sa pamamagitan ng pagsulat. Nagtapos ang pagdiriwang sa pamamagitan ng pagkorona ng sa mga binibini ng wika 2019. Naging makabuluhan ang pagdiriwang ng Buwan ng Wika sa taong ito. Hindi lamang ito sinalihan ng mga mag-aaral at mga guro, kundi naging aktibo rin ang mga magulang. Ang lahat ay nakiisa upang maisakatuparan at maabot ang ganap na kamalayan na mahalin at pahalagaan ang ating sariling wika. Ang wikang Filipino, yan ang ating pambansang wika. Okay, handa na ba sa mga katanungan? Alam kong nakinig kayo kay Tutor Pine. Ayan, unang tanong. Ano ang ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto? Hango sa aking binasa dun sa teksto. Ano ang ipinagdiriwang tuwing buwan ng Agosto? A. Buwan ng Nutrisyon. B. United Nation. C. Buwan ng Wika. O D. Araw ng Kalayaan. Okay, habang nagsasagot kayo, shout out po, Zane Dalumpines, Hidalgo, yan. Kanyang advisor si Ma'am Ruth Salong School, Abangan Sur Elementary School po sila. Si Ma'am Ruth yung kanyang advisor. From Marilao North District po si Zane, SDO Bulacan. Liana Jean Agoot, good afternoon din. Ayan po, from Malasin Elementary School, SDO City of Ilagan, Isabela. Yan, si Liana lagi rin nakaantabay kay Tutor Pine. Hello, Lorraine Villanueva, kanyang advisor si Ma'am Melinda P. Kataga, and Principal Sir Joey S. Garmar. Yan po, Abangan Sur Elementary School. From Marilao North District po sila. Yan. Kevin Martin Doluntab, ito lagi din si Kevin nandito kay Tutor Pine, from Sorsogon East Central School. Advisor Ma'am Jessica Ramiscal. Elisa Jane Atriguino, ayan din. From Malasin Elementary School, SDO City of Ilagan, Region 2. Advisor niya si Sir Darwin M. Joan, yes. Okay, Eliza Jane. Ayan, Kyle Joseph, hello din po. Good afternoon, watching from San Juan Elementary School, Santa Rita District, SDO, Pampanga. Yan po. Roxeline Aderol, watching from SDO, Batangas, Taysan District, Tilambo Elementary School. Ian J. Herrera, good afternoon din sa'yo. Ayan, from San Pedro Villa Concepcion din po si Ian J. Yan, mga classmates sila. Roxeline, Trisha Lorraine, hello. Ayan po, advisor si Sir Sunny Ren from San Pedro Villa Concepcion Elementary School.
Okay, ayan na po ang kanilang mga sagot. Angelique Roxy, letter C, buwan ng wika, sabi ni Kevin Martin Doluntap, Zane Dalumpines, ayan. Angelique Liana, Roxylene, ayan. Sila Gerald R. Vidula, letter C rin ang sagot. Tama po kayo. Letter C, buwan ng wika. Ang pinagdiriwang tuwing Agosto. Huwag niyong kakalimutan yan. At pangalawa naman, saan ipinagdiwang ang buwan ng wika noong 2019? Saan ipinagdiwang ang buwan ng wika? Doon sa binasa ko. A. Benita Hara Elementary School. B. Violeta Integrated School. C. Governor Emilio Gaston Memorial Elementary School. O D. Napilas Integrated School. Saan po kaya ang tamang sagot? Lagay niyo lang ng mga letters. Okay, yan. Kung A, B, or C. Hello, Kevin. Ayan, Ma'am Jessica Ramiscal, kanyang advisor. Liana Jean Agot, letter C. Yung number 1 nila. Okay, number 2 na po tayo. Lagyan nyo ng pangalawang numero. Eliza, Lorraine, Roxylene, Cal, Fiona. Letter B ang sagot nila. Adrian, letter B din, tsaka si JV Gadi. Tingnan po natin. Okay, Ninya. Hello, good afternoon po. Okay, letter B. Nasa Violeta Integrated School ang nabagit kong school kung saan ipinagdiriwang nila ang buwan ng wika. Pangatlo naman, sino ang pinaguriang ama ng wikang pambansa? Laging huwag niyong kakalimutan yan. Sino kaya? Tinaguriang ama ng wikang pambansa? A. Rodrigo Duterte. B. Manuel L. Quezon. C. Amado Aguilar. O D. Lapu-Lapu. Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? Tingnan ko nga. Number 3 na po tayo. Lagyan nyo na bilang na number 3. Okay, Liana. Nina Frances Sanchez. Okay, good afternoon sa iyo. Liana, Zane, letter B ang sagot nila. Zane, Dalumpines, Hidalgo, Lorraine, Adrian, at si JV, letter B ang sagot nila. Tama sagot? Letter B. Si Manuel L. Quezon po ang ating ama ng wikang pambansa. Lagi nyo tatandaan po yan. Ika-4 naman na bilang. Ano ang tema ng pagdiriwang? Ano ang tema ng pagdiriwang noong 2019 na buwan ng wika? Hango doon sa aking binasa. A. Wikang katutubo tungo sa isang bansang Pilipino. B. Kabalikat ng bawat batang Pilipino. C. Isang bansang ipagmalaki kahit kanino. O D. Pilipinong nagkaisa, tagumpay ng bawat isa. Ano kaya ang tema nung taong yan na pinagdiriwang ang buwan ng wika? Hango sa aking binasa kanina. Tingnan natin ang kanilang mga sagot. Ayan, sagot nila po, Lorraine, Angelique, Kevin, letter A ang sagot nila, Liana, Fiona, Irene, yan, si JV Gadi din, si Kevin Martin Dolontap, letter A ang sagot nila. Tama po kayo. Wikang katutubo tungo sa isang bansang Pilipino. Para naman sa ikalimang tanong natin, bakit mahalagang ipagdiwang ang buwan ng wika? Bakit kaya mahalagang ipagdiwang natin taon-taon ang buwan ng wika? A. Upang bigyang pugay ang ama ng wikang pambansa. B. Upang gunitain ang kulturang Pilipino. C. Upang pahalagahan natin ang wikang Pilipino. O D. Lahat ng sagot sa itaas ay tama. Ano kaya ang tamang sagot, mga bata? Ikalimang, ano na po tayo, bilang. Ikalimang bilang, lagay nyo ng numerong number 5. Ayan. Letter C, Adrian. Gwyneth, Legaspi na Tolentino, letter D. Ayan, letter D. Ang sagot nila, Liana, Tricia, Roxy, Fiona, Lorraine. Letter D ang sagot nila.
Tama po kayo. Ayan. Alam kong naka 5 puntos kayo na mga tamang sagot. Alam kong naintindihan ninyo ang aking binasa. Yan. Dapat ganyan. Laging intindihin kung ano man ang binabasa ninyong mga teksto o mga kwento. Yan. Lahat ng sagot sa itaas ay tama. Ibig sabihin, mahalagang ipagdiwang natin ang buwan ng wika upang bigyang pugay ang ama ng wikang pambansa, gunitain ng kulturang Pilipino at kailangan pahalagahan natin ang ating wikang Filipino. At para naman sa ika-anim pa pala, paanong ipinagdiriwang ng Violeta Integrated School ang buwan ng wika? Naghugas ng kamay, nagkaroon ng film showing, nagdala ng prutas at mga gulay, o di nagkaroon ng palatuntunan at iba't ibang patimpalak sa loob ng isang buwan. Ano kaya ang tamang sagot? Paano ipinagdiriwang ng Violeta Integrated School ang buwan ng wika? Ano kaya ang tamang sagot? Letter D. Ayan. Tamang sagot po ay letter D. Nagkamali lang si Tutor Pine dyan. Okay, pagyamanin natin, panuto, basahing mabuti at unawain ang teksto. Humanda sa mga gawaing nakaabang sa susunod na pahina. Yan, pagyamanin natin ang inyong mga kaalaman. Makinig uli sa aking babasahin na isang teksto. Karapatan ng mga bata. Ito dapat ay alam ninyo mga bata. Yan, sinulat ni Antoinette Espora. Okay. Karapatan ng mga bata. Yan ang ating pamagat. Araw ng Sabado. Ang magkapatid na Bimbim at Yeye ay nag-uusap habang tumutulong sa paghahanda ng agahan. Ang kanilang ina na si Aling Maring ay naghain ng ulam at nakikinig sa kanilang usapan. Ano kayang pinag-uusapan nila Bimbim at Yeye? Yeye, ate, maaari mo ba akong tulungan mamaya sa aking takdang aralin? Sabi naman ni Bimbim, oo naman, bakit ano ba yun? Tungkol sa karapatan ng mga batang Pilipino, sabi ni Yeye. Sabi naman ni Bimbim, iyon ba? Napag-aralan na namin yan. Tayo mga bata ay may mga karapatan na dapat nating malaman at maintindihan. Ito ay ang mga sumusunod. Yan, ipinaliwanag na ni Bimbim. Ano kaya mga sumusunod? Karapatan ng mga bata. Una, maisilang at magkaroon ng pangalan. Yan ang una ninyong karapatan. Maisilang at magkaroon ng pangalan. Siyempre, maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Maging malaya at magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Mabigyan ng sapat na edukasyon. Isang karapatan din yan ng sa inyong mga bata. Kailangan meron kayo, kailangan makatapos kayo ng pag-aaral. At pang-apat, magkaroon ng sapat na pagkain, tirahan, at malusog at aktibong pangangatawan. Yan, kailangan magkaroon kayo ng sapat na pagkain, tirahan, at kailangan maayos kayo, nasa aktibong pangangatawan. At syempre, mapaunlad ang inyong kakayahan. Sumali sa mga patimpalak. Yan, kailangan paunlarin ninyo kung ano man ang inyong mga kakayahan. At pang-anim, matutunan ang mabuting asal at kaugalian. Yan, kailangan magpo at opo sa mga nakakatanda at kailangan matutunan ninyo yung mga mabuting asal na itinuturo sa atin ng ating mga magulang o mga nakakatanda sa atin, sila lolo at lola. Yan. Mabigyan ng proteksyon laban sa pagsasamantala, panganib at karahasan. Kailangan meron kayong mga proteksyon laban dyan sa mga yan. At makapaglaro at makapaglibang. Yan, kailangan din ninyo yan mga bata, maglaro at
makapaglibang. Manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Isa ring karapatan ng mga bata, manirahan sa isang payapa o hindi magulo, tahimik na isang pamayanan. Makapagpahayag ng sariling pananaw o opinyon. Kaya kailangan ang inyong naipapahayag din ninyo ang inyong mga sariling opinyon, anong opinyon ninyo sa mga nangyayari sa atin, ano ang pananaw ninyo. Kailangan alam din ninyo ang mga yan. Yan ang mga karapatan ninyo, mga bata. Kailangan ay lagi ninyo itong isaisip. At lagi ninyong pahalagahan kung ano ang mga inyong karapatan. Yeye, sabi ni Yeye, salamat ate. Sabihin mo uli yan mamaya ha, nang maisulat ko. Sabi naman ni Aling Maring, ngayon alam na ninyo ang inyong mga karapatan. Ibabahagi ko rin ang mga kaakibat na tungkulin ninyo sa bawat karapatan. Sabi ng mga bata, talaga po nanay, makikinig po kami at susunod ng maayos. Yan ang teksto. Mga tanong, alam ko nakinig kayo mabuti kay Tutor Pai. Ano ang pamagat ng kwentong binasa ko? A. Bimbim at Yeye. B. Araw ng Sabado. C. Na pag-aralan nila ang sa paaralan, okay? Karapatan ng mga bata, E. Sampo o F. Kaakibat na tungkulin sa bawat karapatan. Ano kaya ang tamang sagot dito? Sa ating unang bilang naman. Still watching Eliza Jane at Triguinho. Good afternoon. Ayan. Roxeline Aderolf. Yan. Batangas, Taysan District. Hello. Good afternoon po sa lahat ng mga taga Batangas. Okay. Ayan po ang sagot nila, letter D. Meron sagot na B. Okay. Gwyneth Angeline Legaspina Tolentino. Good afternoon sa iyo. Lorraine Kevin, letter D po. Karapatan ng mga bata. Yan ang tamang sagot. Pangalawa naman, sino ang dalawang bata na tumulong sa paghahanda ng agahan? Bimbim at Yeye, araw ng Sabado, na pag-aralan nila sa paaralan. D. Karapatan ng mga bata o E. Sampo. F. Kaakibat na tungkulin sa bawat karapatan. Ano kaya ang tamang sagot dito? Para sa pangalawa nating bilang, Eliza Jane at Triguinho, ayan. Angelique, letter A yung sagot ni Angelique. Tricia Denise Estanislao, ayan. Good afternoon sa iyo. Letter A yung sagot niya. Tama po. Si Bimbim at si Yeye, yung dalawang batang tumulong sa paghahanda sa kanilang nanay. Okay, pangatlo, kailan nangyari ang kwento? Kailan nangyari ang kwento? Yan, tignan ninyo sa mga option natin. Number 3, kailan nangyari ang kwento? Ano kaya ang tamang sagot dito? Hello, good afternoon. Eliza Jane at Triguinho, Gwyneth. Okay, letter B sagot nila. JV Gatti, tama sagot. Letter B, araw ito ng Sabado. Ikaapat naman, ilan lahat ang karapatan ng mga bata? Sa mga binanggit ko kanina, ilan lahat ang karapatan ng mga bata? A. Bimbim at Yeye, araw ng Sabado, na pag-aralan nila sa paaralan. Karapatan ng mga bata, 10 o kaakibat na tungkulin sa bawat karapatan. Ano kaya ang tamang sagot dito? Alam kong madali lang yan. Ayan, letter E ang sagot nila, Fiona. Gwyneth, Angelique, letter E. Tama po, ito ay 10. 10 ang karapatan ng mga bata na binasa ko kanina. Paano natutunan ni Bimbim ang karapatan ng mga bata? Paano natutunan ni Bimbim ang karapatan ng mga bata? Ayan, Tricia Denise Estanislao, letter number 5 na po tayo. Yan, Roxeline Aderolf, letter C, sagot niya. Tricia Denise, letter F. Tama pong sagot na pag-aralan nila sa paaralan. Okay, at sinabi din sa kanila ng kanilang
magulang. Suriin natin ito. Lagi niyo tatandaan ito. Ang tanong na sino, yan, ginagamit natin sa mga tanong, sino, ang salitang sino, ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Kapag nagsasagot kayo sa mga tekstong binasa ninyo na nandun sa mga modules ninyo, yan, ang salitang sino ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Halimbawa, sino nag-ulat sa klase? Ang sagot, syempre, ay bibigay mo kung sino yung pangalan ng tao. Ang nagsulat sa klase ay si Lisa. Ito naman. Ano naman yung tinatawag na ano? Yung mga pananda natin sa pagtatanong. Ang salitang ano ay tumutukoy sa hayop, bagay o isang pangyayari. Halimbawa, ano ang ibinigay ng pribadong individual at grupo? Sagot, ang kanilang ibinigay ay mga relief goods. Yan. Kapag sumasagot ka sa tanong na may panandang ano, syempre, ang iyong isasagot, ay tinutukoy dito ay hayop, bagay man, o isang pangyayari. Saan naman? Ang salitang saan ay tumutukoy sa lugar. Halimbawa, saan nangyari ang malakas na lindol? Sa Davao del Sur. Lugar ang sagot dito. Okay. Tinutukoy dito ay lugar. Kailan? Ang salitang kailan naman, tumutukoy sa araw, buwan, taon, oras, at petsa. Halimbawa, kailan nangyari ang sakuna? Ang isasagot mo, noong ika-19 na Oktubre 2019. Halimbawa lang yan. Kasi ang tinutukoy sa tanong kapag panandang kailan, tinutukoy dito ay araw, buwan, o oras man ito, o isang petsa. Ito naman, kapag ang ginagamit mo ay bakit kapag nagtatanong. Okay, ang salitang bakit ay ginagamit kapag humihingi ng kadahilanan ng isang pangyayari. Halimbawa, bakit maraming bahay at gusali ang nasira? Sagot, dahil sa malakas na pagyanig. Yan. Ginagamitan o hinihingian pa ito ng isang kadahilanan ng isang pangyayari. Ganyan ang isasagot nyo kapag ang katanungan ay nagsisimula ay may panandang bakit. Paano naman? Kailan ginagamit ito? Tinutukoy sa paraan ng ginawa o paggamit. Paano mo ginawa? Paano nangyari iyon? Okay, halimbawa, paano nagkaroon ng maraming ayuda mga tao sa Davao del Sur? Ang sagot, sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng pamahalaan, pribadong individual o grupo. Yan. Kailangan ng paraan kung paano ginamit o ginawa. Ganyan ang pagsagot sa mga tanong ng ginagamitan ng paano. Kapag meron kayong mga binabasang mga teksto. Okay, subukin naman natin ito. Last na to, panuto. Basahin mabuti ang sumusunod na teksto. Babasahin ni Tutor Pine at maghanda uli. Ihanda uli ang inyong sarili sa gawaing nakatakda sa mga susunod na pahina. Ang title, ang pamagat naman nito, Ulat ni Lisa. Isang malakas na lindol ang yumanig sa Davao del Sur noong ika-6 ng Setyembre 2020. Ito ay may malakas na 6.4 magnitude. Dahil sa lakas ng pagyanig, maraming mga bahay at gusali ang nasira. Gumuho ang mga lupa sa iba't ibang bahagi ng Davao del Sur. Sa takot, nagsilika sa mga tao sa ligtas na lugar. Nagpadala ng tulong ang pamahalaan sa mga nasalantan ng lindol. Maraming mga pribadong individual at grupo ang nagbigay ng mga relief goods. Ang iba naman ay nagbigay ng tulong, pinansyal. Sa panahon ng sakuna, dapat lahat tayo ay alerto at laging handa. Yan ang aking binasang maiksing teksto.
Basahin natin mabuti ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Alam kong naintindihan ninyo ang aking binasang teksto. Ano ang yumanig sa Davao del Sur? Ano kaya ang yumanig sa Davao del Sur? A. Bagyo, B. Sunog, C. Baha, o D. Lindol? Ano kaya ang tamang sagot dito? Hello, still watching Liana Jean Akood. Good afternoon sa iyo from Malasin Elementary School, SDO City, Ilagan, Isabela. Yan po, si Liana. Eliza Jane Atriguino, Roxy, J. Vigadi, nandito pa rin, nakikinig pa rin kay Tutor Pine. Fiona Irene Espina. Ano kaya ang tamang sagot dito? Para sa ating unang bilang. Risha Denise, Kevin, tamang sagot, letter D. Pangalawang bilang naman, kailan ito nangyari? Kailan ito nangyari? A. Setyembre 6, 2020. B. Setyembre 7, 2020. O C. Setyembre 8, 2020. O D. Setyembre 9, 2020. Ano kaya ang tamang sagot dito? Hango sa aking binasa kanina, kailan ito nangyari? Okay, pangalawang bilang na tayo. Gerald, Roxy, Gwyneth, Kevin, letter A ang sagot nila. Ayan pa, si Liana Jean, JV, Fiona, letter A din ang kanyang sagot. Tama po kayo, noong Setyembre 6, 2020. Pangatlong bilang naman, gaano kalakas ang pagyanig? Gaano kalakas ang pagyanig ng lindol na nangyari sa Davao? A 6.3 magnitude, B 6.4 magnitude, C 6.5 magnitude, o D 7 magnitude. No kaya ang tamang sagot dito? Ikatlong bilang na po tayo. Yan, Kevin, Eliza, Gwyneth, Trisha Lorraine. Tamang sagot. Ang sagot nila ay letter B. Tingnan po natin. Tama kayo mga bata. Letter B. Ikaapat naman na bilang. Saan nangyari ang lindol na ito? Saan nangyari? A. Mindanao, B. Davao City, C. Davao del Sur, o D. Davao del Norte. Ano kaya ang tamang sagot? Alam ko nakinig kayo kay Tutor Pine. Ayan, Roxeline, Eliza Jane, Trisha Denise, Angelique. Letter C ang sagot nila. Tama po kayo. Sa Davao del Sur nangyari ang lindol ng binasa kong teksto. Ikalimang bilang naman. Paanong paghandaan ang mga sakuna? Paano paghandaan ang mga sakunang tulad ng lindol? Ganyan. Katulad ng binasa ko kanina. A. Maghintay sa tulong ng pamahalaan. B. Paghingi ng tulong sa barangay. C. Tandaan ng mga paalala sa mga gawain sa panahon ng sakuna. O D. Isawalang bahala ang mga paalalang ito. Ano kaya ang tamang sagot dito? Ikalimang bilang na tayo. Ayan, Gwyneth, Kevin, Eliza, Liana, Fiona. Sagot nila, letter C. Tama po kayo. Laging tandaan ang mga paalala sa atin sa mga gawain sa panahon ng sakuna. Lagi tayong maghanda.